Tahimik kong pinagmamasdan ang sarili sa salamin pati na rin ang damit na suot. May taas itong isang dangkal mula sa aking tuhod, ang buhok ko naman ay hinayaan ko lang nakalugay, sa natural nitong ayos. Naglagay rin ako ng katamtamang makeup sa mukha. May lungkot akong nararamdaman sa plano kong ito, pero pilit ko na lang ipinapasok sa utak ko na para ito sa kapatid ko at kay Dad. I need to do this for them. Dali-dali kong pinunasan ang luhang tumakas sa mga mata ko. Hindi ko lang talaga mapigil ang hindi maluha sa tuwing sumasagi sa isipan ko na pumayag na akong magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal, o kahit kakilala man lang, naaawa ako sa sarili ko. Napakababa na ng tingin ko sa sarili. Nang pumayag na ako sa gusto ni Dad, hindi na niya ako pinaalis pa. Sinigurado niyang hindi na ako aatras sa usapan namin, tapos kaninang paggising ko ng umaga, ay bigla na lang niyang ibinungad sa akin na aalis daw kami. Pupunta raw kami sa fiancé ko para mapag-usapan na ang kasalang magaganap. Bahagya pa akong nagulat nang bigyan niya ako ng ilang paper bag na naglalaman ng damit, flat shoes, at ilang makeup. Ate Araceli, halos mapatalon ako sa gulat nang may marinig akong tinig sa kung saan, mukhang nagulat din si Berna. Okay ka lang ba, ate? Halos magkasing tangkad lang kami ni Berna, mahaba rin ang buhok niya. Napakaputi ng kanyang kutis at halatang alagang-alaga ang balat niya. Oo, okay lang ako, alis na raw tayo, ate. Tumango ako at sabay na kaming naglakad palabas ng bahay. Naabutan naman namin si Dad na nakasakay na sa kotse niya. Tara na, Ate Araceli, hindi ko magawang tapunan ng atensyon ang pagtawag sa akin ng kapatid dahil sa natanaw ko. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba habang nakatitig sa itim na kotse na nakaparada sa kabilang dulo ng kalsada. Ate Araceli, kinain ng kaba ang dibdib ko. Ito yung kotseng nakita ko noong gabing yun, yung nasa harapan ng restaurant at parang sumusunod sa akin, kahit hindi ko natatandaan ang plate number nito, malakas ang pakiramdam ko na ito yun, sigurado akong ito yun. Araceli, Ate Araceli, pero bakit ito nandito? Paano niya nalaman na nandito ako? Sino ang taong nasa loob ng kotseng ito? Bakit sinusundan niya ako? Hindi naman pwedeng nagkataon lang na dito siya nakaparada sa mismong harapan ng bahay namin. 3 beses ko na siyang nakikita. Ate Araceli, halos mapatalon ako sa gulat nang may maramdaman akong humawak sa braso ko. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Bakit kanina pa kasi kita tinatawag, pero parang wala kang naririnig, tapos nakatitig ka lang doon sa itim na kotse na nakaparada. Napakurap-kurap ako, binalikan ko ng tingin ang kotseng itim na nakaparada sa harapan ng bahay namin at sakto namang binuhay na ng driver ang makina ng kotse at saka umalis na ito. Huwag mo na lang akong pansinin, tara na, umalis na tayo. Inabot din kami ng halos 1 oras bago makarating sa isang building, automatikong gumala ang tingin ko sa paligid at ganoon na lang ang pangangatag ng tuhod ko nang makita ko ang pangalan ng malaking building na nasa harapan ko. Namilog ang mga mata ko. Ibinaling ko ang tingin kay Dad na ngayon ay seryoso lang nakatingin sa hotel na nasa harapan namin. Dad, anong, hindi ko maituloy ang mga sasabihin ko. Let's go, umiling ako. Dad, bakit nasa Bisamar tayo? Anong gagawin natin dito? Nabablangko na ang utak ko. Please, Araceli, tumigil ka na sa pagtatanong at sumunod ka na lang sa akin. Please, Dad. Huwag mong sabihin sa akin, umiwas lang siya ng tingin na siyang nagpalakas ng kabog sa dibdib ko, sunod-sunod akong marahan na umiling. Hindi ko kahiya. Nabalik ako sa sarili ko nang may maramdaman akong humawak sa braso ko at ngayon ay bahagya na akong hinihila papasok sa loob ng Brisamar Hotel, para ito sa kapatid mo. Araceli, huwag mong kakalimutan yan, matigas na bulong sa akin ni Dad na hindi ko nagawang tugunin. Good morning, sir. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Nandito kami para kay Mr. Villarama. Mas lalong nanggatag ang tuhod ko dahil sa narinig kong pangalan na binanggit ni Dad. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Pakiramdam ko ay dapat na akong tumakbo palayo sa lugar na ito. Your name, sir? Tanong ng babaeng nasa front desk. Sergio Moralde. Oh, yes, Mr. Moralde. Kanina pa po kayo hinihintay ni Mr. Villarama sa office niya. Biglang may tinawag na isa pang babae ang kausap ni Dad at nagtungo sa harapan namin. Tess, pakihatid sila sa office ni Mr. Villarama. Muling hinawakan ni Dad ang braso ko at bahagya akong hinila.
Dad, ayaw ko na. Mahinang sambit ko ngunit alam kong narinig niya yun, bahagya kasing damiin ang pagkakahawak niya sa braso ko. Dad, please. Gusto ko nang mag-iyak dahil sa nangyayari ngayon. Tila ayaw niya akong kausapin dahil siguro ay alam na niya ang kahahantungan noon. Nang tumunog ang elevator ay muli niya akong hinawakan sa braso ko at hinila. Si Berna naman ay nakasunod lang sa amin habang bakas sa mukha niya ang pagtataka. Siguradong pati siya ay nagtataka kung bakit kami nandito, pero sa akin ay may namumuo ng ideya. Here, sir, anunsyo ng babaeng naghatid sa amin. Nang tatlo na lang kaming naiwan dito ay doon lang ni Dad itinuon ang atensyon sa akin. Dad, please, sana'y makuha niya ang gusto kong iparating. Araceli, may pagbabantang tawag niya sa pangalan ko. No, I can't do this. Hindi naman ako ganoon kababo para hindi maintindihan ang mga nangyayari. Pero ang ipinagtataka ko ay paano nangyari ito, pero wala akong lakas ng loob na magtanong at mas natutuon ang atensyon ko kung paano ako makaka-atras sa deal na ito, paano ako makakatakas. Ate, Dad, may problema ba? Wala, Berna, Ferina, Araceli, hindi ka na pwedeng umatras. Binawi ko sa kanya ang braso ko. Bakit sa kanila? Bakit? Araceli naman, huwag mong sirain ang plano, napag-usapan na natin ito, di ba? Para ito sa kapatid mo. Pero hindi ko alam na sa mga Villarama, ang salitang yon ay parang isang sumpa sa akin. Araceli, nandito na tayo, wala nang atrasan ito, kapag umatras ka, mas lalo lang lalala ang mga problema, isipin mo kami, lalo na si Berna, para ito sa kanya. Gusto kong kumawala sa hawak niya pero di ko magawa. Tila nagiging lantang gulay na lang ako ngayon, gusto kong tumakas, pero pag tumakas ako, anong susunod na mangyayari? Kumatok siya ng 3 beses sa pinto habang nananatiling hawak ako, sa kanya lang ako binitiwan nang buksan na niya ang pinto. Sa malubong sa amin ang isang lalaking may katandaan na nakaupo sa kanyang swivel chair, prenteng nakaupo ito roon habang may suot na kakaibang ngiti sa lobby at nakatingin sa amin. Please, have a seat. Umalis na rin si Mr. Villarama sa swivel chair niya at naupo sa isang pang-isahang sofa, kami naman ni Berna ay nasa mahabang sofa. It's nice to see you again, Mr. Moralde, sambit ni Mr. Villarama at nakipagkamay kay Dad bago bumaling ang tingin sa amin ni Berna. Oh, ang dalawang batang Moralde. Tumayo si Berna kaya't napipilitang tumayo rin ako kahit na sa totoo lang ay nangangatog na ang tuhod ko. Malamang ay namumutla na rin ako dahil sa kaba. Good morning po, Mr. Villarama. Tanging ngiti lang ang itinugon niya sa sinabi namin ni Berna bago itinuon ang atensyon sa akin. It's nice to see you again, Araceli. Kinagat ko ang ibabang lobby ko at yumuko, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Oh, siya, magsiupo na kayo. Shall we start? Tanong ni Dad kay Mr. Villarama. We're still waiting for my son, Mr. Moralde. Napatango na lang si Dad, habang ako naman ay may namumuo ng malamig na pawis sa noo ko dahil sa narinig kong sinabi ni Mr. Villarama. Sino sa kanila? Sino sa mga anak niya? May 2 anak lang sila Mr. Villarama at Mrs. Villarama at parehong lalaki. Gusto kong paasahin ang sarili ko na hindi ang bunsong anak niya ang magiging fiancé ko. Pero alam kong malabo yung mangyari. Pinapaasa ko lang ang sarili ko sa wala. Kung gusto mo, habang hinihintay natin ang anak ko ay igagala ko muna kayo sa buong hotel. Sure, Araceli, may one ka rito, it's better kung hihintayin mo na lang ang anak ko rito, para din magkumustahan muna kayo. Inilipat ko ang tingin kay Dad para sana humingi ng tulong pero ang nagbabantang tingin niya ang samalubong sa akin, nakuha ko agad kung ano ang gusto niyang iparating. Sige po. Naglakad na sila patungo sa pinto, muli pa nila akong sinilayan bago sila tuluyang lumabas, pati si Berna ay kasama nila, tanging ako lang ang naiwan dito sa loob ng office ni Mr. Villarama. Nanlulungo akong napaupo sa kinauupuan ko kanina at sinapo ang buong pagmumukha gamit ang palad ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, nagtatalo ang puso't isipan ko, gusto kong umatras, sinasabi yun ng isip ko. Pero ang sinasabi naman ng puso ko ay manatili ako rito at huwag nang umatras pa. Ginagawa ko ito para sa kapatid ko. Lalaki lang ang gulo kapag tumakas ako. Siguradong magagalit si Dad.
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ilang minuto ang lumipas ay nasa ganoong posisyon lang ako. Nabalik lang ako sa sarili ko nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at bumaling sa pintuan. Sumalubong sa akin ang lalaking ipinagdadasal ko kanina na huwag sana siya ang mapang-asawa ko, ang lalaking ayaw kong makita. Naramdaman ko ang pagkawala ng lakas ko nang magtama ang aming paningin, and I can feel my heart beating so fast, parang anumang minuto ay sasabog na ang dibdib ko, hindi lang sa kaba, takot, pati na rin sa isang emosyon na hindi ko mapangalanan. Nakapagat ako sa ibabang lobby ko at pilit na nakipaglaban ng titigan sa kanya sa lalaking dahilan kung bakit ako nagdusa sa loob ng higit 3 taon. Dion Villarama, I looked at him from head to toe. He's just wearing a simple shirt na tinarnuhan niya ng black pants. Tumayo siya ng tuwid at maangas na tumindig. Kapansin-pansin rin na maraming nagbago sa kanya, lalo na sa pangangatawan niya at itsura niya. Lumaki ang katawan niya at mukhang mas nagkaroon ng laman ang mga braso niya, mas naidpi na ang ganda ng hubog ng katawan niya. Nanuyot ang lalamunan ko habang nakatingin kami sa isa't isa. My hands are shaking and my knees are trembling. I can even feel a cold sweat started to form in my forehead. Lumakas ang kalabog sa dibdib ko nang magsimula na siyang maglakad patungo sa akin, at naupo sa kaninang kinauupuan ni Mr. Villarama, hindi man lang inaalis ang mga mata sa akin. Halos hindi na ako makahinga. Paano nangyari ito? Paanong nagkaroon ng deal si Dad sa mga Villarama? Bakit pumayag si Dad? Bakit pumayag siyang ang lalaking nasa harapan ko ang mapang-asawa ko? Ganoon ba ako katagal na nawala para hindi malaman ang mga nangyayari sa kanila? Gulong-gulo na ako. May dapat ba akong malaman? Long time no see, nagdala ng kilabot sa akin ang malamig at baritono niyang boses. Sinubukan kong makipaglaban sa kanya ng titigan pero hindi ako nagtagal. Ako lang ang unang nag-iwas ng tingin sa aming dalawa. Hindi ko kayang tagalan ang titigan naming dalawa dahil sa kakaibang pakiramdam. How are you? Napaka-casual ng pakikipag-usap niya sa akin, walang mababahid na pagkailang. I'm fine, bahakva akong napatigil nang may lumitaw na isang ngisi sa lobby niya, without me. Yeah. Bahagyang tumagilid ang ulo niya at kumunat ang noo at pinakatitigan ako. Nag-iwas na lang ulit ako ng tingin sa kanya. This is so awkward. Ang hirap pala talaga kapag nakaharap mo na ulit ang ex-boyfriend mo. Ang hirap palang harapin ang isang taong naging malaking parte ng buhay ko noon, nakakawala ng lakas, at higit sa lahat, nakakailang, kailangan kong magtanong kay Dad at makakuha ng kasagutan sa mga katanungan ko. Bakit sa pamilyang Villarama pa? But for now, kailangan ko munang magtiis na makasama ang lalaking ito sa kwartong ito. Ayaw kong tumingin sa kanya, ayaw kong magtama ang tingin namin sa isa't isa, dahil sa tuwing nangyayari yun ay nanlalambot ako, nanginginig ako, at nanghihina ako, kaya mas mabuti nang umakto akong parang wala lang siya sa harapan ko at huwag ipakita sa kanya ang epekto niya sa akin. Halos kalahating oras ang lumipas bago nagbukas ang pintuan ng opisina ni Mr. Villarama. Napansin kong tumayo si Dion at nakipagkamay kay Dad at nagbatian, hindi ko maiwasan na hindi maguluhan sa mga nangyayari, kailan pa sila naging okay. Ano ba talaga ang nangyari dito noong wala ako? Mas maganda siguro, Mr. Moralde, kung sa isang restaurant na lang tayo mag-usap at kumain na rin tayo doon, what do you think? Yeah, sure, ikaw ang bahala, Mr. Villarama, okay, let's go. Si Mr. Villarama ay sasakay sa sarili niyang kotse, si Dion naman ay may dalang motor at mukhang doon niya balak na sumakay dahil nagsusuot na siya ng helmet, kami naman nila Dad at Berna ay sa kotse. Nang makasakay na ako sa kotse ni Dad ay doon ko lang itinuon ang mga mata ko kay Dion, tinted ang salamin nitong kotse kaya't siguradong hindi niya malalaman na nakatingin ako sa kanya. Pinanood ko ang bawat galaw niya, pati na rin ang pagsakay niya sa motor. Malakas ang dating nito lalo na sa tuwing nakasakay siya. Hindi ko mapigilan ang sarili na hindi mapahanga sa kanya habang titig na titig ako sa bawat paggalaw niya. Nawala lang ang tingin ko sa kanya nang yumandar na ang motor niya paalis at sinundan ang kotse ni Mr. Villarama. A thought came to my mind, kailan pa kaya siya natutong magmotor? Nakasunod ang mga sasakyan namin sa isa't isa. Nang tumigil ang sasakyan ni Mr. Villarama sa isang kilalang restaurant ay tumigil na rin ang kotse namin. Ano pala ang plano sa darating na kasalan?
Tanong ni Dad nang matapos na kaming lahat sa pagkain. Nagpapababa na lang kami ng kinain at habang ginagawa namin yun ay nagsisimula na silang mag-usap tungkol sa deal nila. Gusto kong sabihin kay Dad na ayaw ko na, naaatras na ako. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin yun sa kanya at sigurado rin naman akong hindi siya papayag, gagamitin na naman niya ang kapatid ko kapag nagkataon. Sa loob ng 1 buwan, aasikasuhin ko na ang lahat para sa magiging kasal nila. Napagpasyahan din naming isang simpleng kasalan na lang muna dahil minamadali natin ang kasal nila. Huwag nyo na ring problemayin ang magiging gastos, ako na ang bahala sa lahat. May bam-aras sa lalamunan ko sa narinig. Seriously? Sa loob ng 1 buwan ay ikakasal na agad ako? Masyadong mabilis. Gusto ko sanang yumangal, pero alam kong wala namang makikinig sa akin. And then, anong mangyayari? Katulad ng napag-usapan, magme-merge ang business natin. Magkakaroon ka ulit ng karapatan sa hotel and resort, pero magiging kaati mo kami, like a business partner. Malaking tulong ang pagme-merge ng business natin dahil ang Brisamar Hotel at Resort namin ngayon ang pinakasikat sa lugar na ito at sa iba pang lugar. Malaki ang impluensya namin kaya siguradong makakabangon agad ang business nyo, kapag nalaman ng mga tao na nakakabit na ang apelyido namin sa inyong mga moralde. Bukod doon, isa na rin kami sa mga mamamahala sa hotel and resort kaya matutulungan namin kayo sa tamang pamamalakad. Nagpatuloy pa ang iba nilang usapan at lahat ng yun tungkol sa kasal, kung ano ang magiging tema, saan ang venue, pati tungkol sa mga damit na susuotan ay pinag-usapan nila. Nang matapos nilang i-discuss ang lahat ng concern nila para sa kasal, napunta na sa negosyo ang usapan nila. Hindi na lang ako umimilk sa usapan nila. Pati rin si Berna at Dion ay hindi rin umimik. Tulad ko ay nakikinig lang din sila sa lahat ng pinag-uusapan nila Dad at Mr. Villarama. By the way, si Araceli pala ay sa mansion na namin titira, sambit ni Mr. Villarama na ikinitingin ko sa kanya. Bakit po, hindi po ba pwedeng sa bahay na lang namin, 1 buwan pa naman bago ang kasal? Hindi ko na napigilan ang sarili na huwag magtanong, may pagtutol sa boses ko. Hindi pa nga pumapasok ng maayos sa utak ko ang nangyayari ngayon ay madadagdagan na naman ng bagong iisipin. Grabe na ang nangyayari sa akin ngayong araw. Una ay ikakasal ako ng biglaan, pangalawa ay nalaman kong ang lalaking ipapakasal sa akin ay ang dati kong kasintahan, at pangatlo ay kailangan kong doon sa kanila tumira. Ano pa ba ang kamalasan na maaaring mangyayari sa akin ngayon? Kahit na, Araceli, mas maganda kung sa amin ka natitira para mapalagay muli sa isa't isa ang loob nyo ni Dion. Alam ko kasing may hindi kayo pagkakaintindihin noong huli nyong pagkikita kaya't mas maganda kung ayusin nyo na yon bago ang kasal. Gusto kong magprotesta pero naalala kong kami nga pala ang may kailangan sa kanila, kaya dapat ay kami ang mag-adjust sa gusto nilang mangyari. Excuse me po, pagpapalam ko sa kanila, hindi ko na hinintay ang tugon nila. Umalis na ako sa lamesa at nagtungo sa restroom. Mabuti na lang at isahan lang ang restroom na ito, mabubuhos ko ang galit at inis ko nang walang inaalalang baka may makarinig sa akin na ibang tao. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko, para akong sunod sanyeran sa kanila? Kahit ayaw kong gawin, wala akong choice, kahit anong sabihin ko, walang makikinig sa akin, mga gusto lang nila ang gusto nilang masunod, paano naman ako? Pagkatapos kong ilabas ang inis ko ay inayos ko na lang ang buhok kong bahagya ng magulo. Matapos noon ay naglakad na ako patungo sa pintuan at binuksan ito, pero laking gulat ko nang samalubong sa akin ang pagmumukha ni Dion. Magsasalita sana ako pero natigil yun nang marahan niya akong itinulak papasok muli sa loob ng restroom at dali-dali niyang inilak ang pintuan. Gulat at nanlalaki ang mga mata ko dahil sa ginawa niyang yun. Dahan-dahan akong napahakbang paatras nang mapansin kong humahakbang na siya palapit sa akin. Palihim akong napamura sa isipan ko nang tumama na ang likod ko sa pader ng restroom, wala na akong kawala sa kanya. Ilang beses akong napalunok nang ilagay niya sa magkabilaan kong gilid ang kamay niya, dahilan para makulong ako sa bisig niya. Dion, nauutal kong tawag sa pangalan niya, the way he looks at me. Kilala mo pa pala ako. Akmang itutulak ko siya palayo sa akin nang mabilis niyang naipulupot sa bewang ko ang isa niyang braso, habang ang isa naman niyang kamay ay nananatili sa pader. Nasubsob ang pagmumukha ko sa matigas niyang dibdib, may bakas ng inis na nag-angat ako ng tingin sa kanya.
Ano bang, natigil ang pagsasalita ko nang ay lapit niya ang pagmumukha niya sa akin at tumapat yun sa tainga ko. I miss you. Napakapit ako sa balikat niya para kumuha ng suporta nang maramdaman ko ang panlalambot ng tuhod ko. Bakit ganito mag-react ang katawan at puso ko sa simpleng salitang yun? Wala na dapat siyang epekto sa akin. Hindi pa ako nakakabawi sa sinabi niya ay nararamdaman ko na ang mainit niyang hininga sa pisngi ko. Tuluyan na akong nawala sa sarili nang maramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa gilid ng labi ko, sunod-sunod akong napalunok at mariin na pumikit. Gusto kong sigawan siya at itulak palayo sa akin, pero iba ang lumabas sa bibig ko. Diyon, muling dumampi ang labi niya sa gilid ng labi ko saka itinapat ang bibig niya sa tainga ko.